Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot po ulit tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po, yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Idol, pwede ba bigyan ng Bitmin Pro ang inakay ng back-to-back Lutino? Salamat po, sana mapansin. Mga kaibon, disclaimer lang po, ang isi-share ko dito ay base sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan sa atin ng kaibon natin kung pwede daw ba magbigay ng Bitmin Pro doon sa mga inakay ng back-to-back Lutino. Mga kaibon, pwede po kayo magbigay ng vitamins. Kinakailangan, dapat nga po magbigay tayo ng vitamins lalo po kung merong inakay araw-araw. Para po yung mga inakay talagang malulusog mga kaibon. Sa pagbigay po ng vitamins sa mga alaga natin, pakitandaan po mga kaibon, dapat po kapag nagbibigay tayo ng vitamins, huwag po natin na masyadong tapangan. Saktong kumulay lang po yung tubig, okay na po yan mga kaibon. At ang vitamins po, lagi po nating tatandaan, ang vitamins napapanis din po yan. Dapat kada 4 or 6 na oras pinapalitan na po yan. So yan po yung unang katanungan sa atin ng kaibon natin. Pangalawa, Idol, tanong lang, may pares ako na first clutch nila may nabuhay na inakay, pero yung second and the third clutch infertile na, at may isa din akong parisan na proven hen at basal split o pakak, lahat ng itlog nila infertile, walang nabuhay. Ano daw ang posibleng dahilan? Mga kaibon, halimbawa po yung breeder natin basal, may mga pagkakataon po talaga na minsan first clutch nila talagang infertile yung mga itlog. Minsan naman, for example, 4, minsan may nakakalusot na 2. Normal po yan sa mga basal na breeder. Kasi po, hindi pa talaga yan gaanong marunong. Kumbaga, nag-aaral pa lang kung paano. Kaya po, normal na nangyayari po na minsan, halos lahat ng itlog nila, infertile talaga kahit nasa kondisyon yung katawan. Pero mga kaibon, meron po akong ibibigay sa inyong idea kapag po ang mga breeder natin ay basal. Kapag kasi mga kaibon, ang ginagawa ko po kasi sa mga breeder ko na basal, kapag ilalagay ko na yan sa breeding cage, una kong ginagawa dyan, bago ko i-condition yung mga katawan yan, ginugupitan ko muna yung balahibo sa pinakang puwetan. Tinitriman ko po yan para po walang sagabal. Tinitriman ko po talaga yan, pinapanipis ko na lumabas talaga yung pinakang puwetan mga kaibon. Tinitriman ko yan pareho, kak at hen, kasi po ang purpose niyan kahit basal, talagang pasok mga kaibon. Kaya yung mga basal na breeder natin, 4 itlog lahat, merong laman palagi dahil sa ganyan na pamamaraan na ginagawa ko. Marami na tayong kaibon ang natulungan ko sa ganitong klase ng pamamaraan. Marami na tayong kaibon na bagong pasok sa larangan ng pag-aalaga, ginaya po ang ganitong sistema na tinitriman po yung balahibo sa puwetan ng mga basal nila, at napakaganda naman po ng mga feedback. Kung ano po ang nangyayari sa mga alaga ko na for example 4 na itlog, puro fertile, sa mga sumubok po nito na mga kaibon natin, ganun din. Lahat din fertile po ang itlog ng mga breeder po nila na basal. So yan po ang pinakang unang step na ginagawa ko. Tinitriman, mapakakak at hen, tinitriman ko po yung balahibo, pinapanipis natin para kapag nagmate kahit basal talagang walang sagabal, pasok na pasok kumbaga. And then pangalawa, kondisyon sa katawan. Kinakailangan para po maging mataas ang tsansa ng fertility ng mga itlog, kinakailangan ang breeder natin maganda ang katawan, nasa kondisyon ang katawan. Kapag nasa kondisyon ang katawan, malulusog, sasabayan po natin ito ng vitamins araw-araw. And then dapat meron tayong cattle bone or mineral block sa kulungan, sa cage. Dahil yan ay isa sa nagpapatulong ng fertility din ng mga itlog natin, ng alaga natin, So kinakailangan kapag natriman, i-kondisyon ang katawan. Sa pagkondisyon, purgahin. Kapag napurga, magbigay ng vitamins araw-araw, and then magbigay ng gulay araw-araw kung kinakailangan, para at least gumanda yung katawan. Mas maganda kapag nasa
mating stage na malunggay na ang ibinibigay. Kapag kinokondisyon pa lang, pinapaganda pa lang ang katawan, mas maganda kangkong or kaya naman repolyo. Kapag nakita mo na malapit na mag-mate yung dalawa, nagpapatungan na, palitan mo na yung kangkong, gawin mo ng malunggay. And then yung vitamins, tuloy-tuloy lang po yan. At maglagay po kayo ng cattle bone. Kung walang cattle bone, mineral block, pwede po yan. So yan po ang mga posibleng dahilan na makakatulong para maging makapagpa-fertile tayo ng mga itlog ng mga breeder natin. At doon sa breeder na kagaya dito kay Sir, baka wala po sa kondisyon ng katawan, sundin mo na lang po ang pinapaliwanag ko na triman, i-kondisyon ng katawan, bigay ng gulay, vitamins, and then hanggang sa makapag-itlog na yan, obserbahan mo na lang kung ano naging resulta. So yan po, yung pangalawang tanong sa atin. Pangatlong tanong, Idol, may tanong lang ako. Sana mapansin mo, may pinagpares akong Lutino Split Opa Cock. Ang kapares niya ay Green Opa Pale. Ano ang magiging anak nila? Salamat. So ang paresan ni Sir, Lutino Split Opa. Pinares niya sa Green Opa Pale. So ang ganitong klase po ng paresan, maglalabas po ito ng green split ino, split pale, green opa, pwede mag-cock, pwede mag-hen, split ino, split pale. Pwede rin po ito maglabas ng green normal hen, split ino, split pale. Pwede rin po ito maglabas ng split opa, for example green, split opa, split ino, split pale. So yan po ang pwedeng ilabas ng ganitong klase ng paresan. Hindi po ito maglalabas ng visual, mga kaibon, dahil po magkaiba po ang linyada ng dugo nila. Kahit pareho po yung red eye, pareho po ang mode of inheritance, autosomal recessive, pero kapag pinagbangga mo na po ang ganitong klase ng parisan, hindi po ito maglalabas ng visual red eye kasi hindi po magkatugma ang dugo nila. Pwede po ito maglabas ng visual red eye kung halimbawa po ang Opa Pale ni Sir naka-split sa ino, or kaya naman yung Lutino ni Sir naka-split sa pale. So pwede po yan maglabas ng visual red eye. Ito po yung pang-apat na tanong sa atin ng kaibon natin. Idol, tanong lang, meron po akong paresan na yellow bulls na hen, Lutino cock. Nakaanak sila ng dalawa, yung isa pula ang mata, kulay niya puti yung balahibo. Ano kaya ang ID nun? So ang paresan ni Sir ay yellow bulls, tapos ang kapares Lutino, naglabas ng kulay puti. So nangangahulugan po kung visual na red eye yan, albino, or kaya naman kung non-visual red eye, white bulls. So halimbawa po yung breeder mo pong dalawa naglabas ng ganyan, pareho po kasi yan naka-split sa blue. Naka-split siguro po ang breeder po ninyo sa blue, kaya po naglabas ng ganyan. Normal po yan, wala pong problema sa ganyan. Nangyayari po talaga yan kapag naka-split sa blue ang mga green series, mga kaibon. Ito po yung panglima na tanong sa atin. Sir, tanong lang po, nagpapainom po ako ng vitamins, nag-egg na po sila. Ngayon po may inakay na, hihinto ko po ba? Salamat po. Mga kaibon, wag nyo pong ihinto ang vitamins dahil napaka-importante niyan. Simula po sa breeding, simula po kasi doon sa nasa flight cage pa lang yan, binavitamins na talaga yan. So ngayon na meron na din silang, kumbaga, meron na din silang inakay, nagkaroon ng itlog, nagkaroon ng inakay, wag nyo pong ihinto ang vitamins dahil importante po yan, kailangan din po ng katawan nila yan, at lalong lalo na po kinakailangan din po yan ng mga nagiging inakay po nila. Kaya po wag nyo pong ihihinto ang vitamins, ituloy nyo po yan hanggang kahit na bumaba na po ng flight cage ang mga inakay, tuloy-tuloy pa rin po yan ang vitamins niyan. Kagaya po ng nabanggit ko rin kanina, sa pagbigay wag lang gaanong tapangan, kusang kumulay ang tubig, at laging tatandaan ang vitamins, napapanis po yan, dapat 4 hanggang 6 na oras pinapalitan. So yan po ang panghuling katanungan sa atin ngayon, ang kaibon natin. Present Idol, Sir, may tanong lang ako.
Idol, may pair po ako na back to back par blue opaline. May nilabas na sa mga anak nila na violet, sir. Wala naman dugong violet yung back to back par blue opaline ko, sir. So naglabas yung back to back niya ng par blue na yung back to back niya na par blue na parisa naglabas ng bio. So kapag naglabas po ng ganyang kulay, pwede yan maglabas ng bio or kaya naman blue. Ang ID po niyan blue to, mga kaibon. So yan po. Basta po ang parisan po back to back par blue, naglabas ng non-visual par blue kagaya nito violet or kaya naman blue, automatic po ang ID niya blue to. Ang blue to po mutation po yan. Mga kaibon, hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po sa mga kaibon natin na nagtanong. Sana nasagot ko ng maayos. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat, mga kaibon. Thank you po.